mababago. Pero tumarating. So far, yung schedule ko na alam. Kasi sa tingin ko start na siya ng taping. Start. Eh, ngayon ba? Mas ganito ko dito na. Ay! Hindi mami gete. Thank you, Tita Tita, thank you. Hello Kathden fans! Ito na nga ha, kinonfirm ni Mami Min mga kasembreros na nagsisimula na nga lang taping si Ma'am Catherine mga kasembreros para sa kanyang hindi dito sure kung yung sa bagong teleserye or dun sa panibagong project ni Ma'am Catherine pero or sa Elena 1944 pero yung parang malinaw dito sa akin ay yung start ng taping nila doon sa bagong teleserye with Sir James Reid mga kasembreros. And ang cute ni Mami Min, no? Parang kulit-kulit niya, parang game na game siya mga kasembreros. May pinagmanahan talaga si Ma'am Catherine na sobrang close din sa kanya mga fans mga kasembreros. Dito mo makita yung reflection ng mother and daughter na character mga kasembreros kasi siya man ay talagang alam mo yung walang boundary sa mga fans ni Ma'am Catherine or sa mga siguro mga kasosyo sa negosyo, talagang yung down to earth din na nanay mga kasembreros si Mami Min. And dito masasabi talaga na like mother, like daughter, no? At saka of course no, si Daddy Ted mga kasembreros. So ito pa yung time nila sa Impolo, so hindi ko ito na hagip or naisama sa ating items nung nakaraan mga kasembreros, kaya ngayon ay sinasama ko siya mga kasembreros. And yun nga no, ang iniisip ko talaga dito ay yung taping nila na kay Sir James Reid mga kasembreros. And then ito, so sobrang cute na ito mga kasembreros, si Baby Kiona, parang nag-unboxing vlog din siya mga kasembreros. Ang galing, parang dito ay nag-unbox siya ng mga regalo from Most Gear. Tapos sabi niya, hi guys, I'm Kyo, sabing ganun mga kasembreros. So English speaking, no? Talagang pagkausapin mo ito, talagang kailangan marunong ka mag-Ingles mga kasembreros kasi knowing Ma'am Catherine and yung mga kapatid niya ay mga English speaking din mga kasembreros, no? Sa loob ng tahanan. Parang kumbaga pa lasalista or mga nag-aaral sa mga malalaking at saka university na malalaki mga kasembreros na kung saan ay Englishera ang mga nag-aaral. So parang gano'n. Ang cute ni Baby QQ dito kasi meron din para sa atin niya. Tapos sinuot niya yung regalo or parang binili nila or parang ano sa Moose Gear. Binili nila sa Moose Gear or parang regalo sa Moose Gear. So parang dalawang bagay ito mga kasembreros. So 4 na piras, 5 na pairs ng damit mga kasembreros. 6 pala mga kasembreros, no, na pairs ng damit mga kasembreros or set ng damit yung binigay ng Moose Gear na sikat na brand nga ng damit mga kasembreros. So ang cute lang na Baby Kyo. Baby Kyo na. And then ito, so congrats kay Sir Alden kasi hindi pa man ipapalabas sa Netflix mga kasembreros ay umaan na ito ng napakagandang reviews, no, yung kanyang out of order na pelikula. Merong isa dito, parang ano siya, parang page sa Facebook na taga-review ng mga pelikula o ng mga proyekto sa showbiz ang kanyang ginagawa. So maganda ang sabi niya dito sa picture. Tapos pinakauna niya dito nilagay na caption ay it's a daring and passionate debut with a strong whodunit backbone and a twist that makes it unforgettable. It's a proof that Alden Richards has a director's instinct we should all be watching out for. So ang ganda, no? Ang ganda nito mga kasembreros. Tapos may mahaba yung kanyang yung kanyang caption sa page mga kasembreros. Ang title ng page na ito ay maganda ba? Question mark siya mga kasembreros. Tapos yun nga, no? Yung out of order ay maganda. And mahaba ito, no? Sabi nito, Alden Richards finally takes the big leap, not just as an actor, but as a director with Out of Order. His official film debut, Behind the Camera, it's a courtroom drama thriller with heavy themes, justice, corruption, family, estrangement, and the painful gray areas in between.
And honestly, that alone tells me Alden didn't want to play it safe for his first time directing. So ang ganda. The story is pretty intriguing. It's not just about the courtroom tension, but more of what whodunit storyline that keeps you on the edge of your seat. Every layer slowly unfolds, keeping the audience guessing, and just when you think you've figured it all out. Now, there's an unpredictable plot twist at the end that pulls the rug from under you. It's gripping, and that's one of the film's strongest points. Now, what impressed me most is Alden's ambition. He didn't just direct, he acted in it, produced, helped in writing, and even had a say in casing or kung pa in casting, mga kasunod. Grabe, no? In casting. So, talagang napakaganda. What impressed me. So, yun. Nag-produce siya. That's a lot of responsibility, and you can feel that personal stamp all over the project. And talagang dito positive review itong mga kasumbreros. And kakat ko na lang kasi medyo mahaba siya. Of course, wearing so many hats at once could have been risky, but Alden managed to balance it with surprising confidence. Sure, there might be rough edges, but the fact that he's telling a story is this ambitious with this much precision already sets him apart. Out of Order feels like Alden's bold statement that he's not just a matinee idol or a box office star, but also a storyteller ready to push himself. It's a daring, passionate debut. So ang ganda ng review niya, mga kasumbreros. And we're so excited na rin, no, na para panoorin ito, mga kasumbreros. So tayo po ay mag-aabang talaga. So salamat sa page na Maganda Ba yung review niya, mga kasumbreros, no? Para para sa pelikula ni director, actor, producer Alden Richards. And then ito, so yung White Flower, no, nag-post ulit kanina ng kanilang bagong endorsement photo. Paydays better with White Flower. So tapos may mga White Flower na 10% off sila sa lahat ng sizes, no? Siguro makabili nga nito sa sa grocery, mga kasumbreros, no? Kasi parang maganda ito na White Flower. So maganda ito sa mga banyos, mga kasumbreros. So sabi ng White Flower dito, may caption sila, celebrate payday the White Flower way. Soothing relief with amazing savings. Don't miss out on our limited time sale. Kaya i-check out nyo na yan. Shop now, White Flower sa Shopee at saka sa Lazada. So sana sa TikTok, no, makipag-collaborate din sila kasi ang tao ngayon talagang sa TikTok na rin nakababad, mga kasumbreros, when it comes to order online. So yun po, no. And then ito, so isisingit ko to kasi sobrang kulit ito, mga kasumbreros. Yung best friends, no, BFF ni Ma'am Catherine, na sina Sofia Andres at saka si Alora Sasam, na mga Bisaya rin pala ito. Na first time ko marinig si Sofia, na Bisaya rin pala. Si Alora ay alam kong Bisaya talaga ito, no, taga Cagayan siya dito, mga kasumbreros, no, malapit sa Davao. Pero si Sofia Andres ay hindi ko alam na Bisaya rin pala to. So ang nangyari dito ay parang kunwari may kumain ng cookies ni Sofia Andres, tapos nagtanong siya, sabi niya unsa man ni to, sabi niya parang may kumain, may nagbawas nung sa Tapos ang nangyari, kunwari hindi do alam ni Alora, pero siya pala yung ebidensya, hindi nagsisinungaling yung itsura niya at saka yung kanyang ngipin. Meron mga natirang cookies. Sobrang kulit na. Kaya sinare ko, mga kasumbreros, kasi sobrang kulit na kulitan ako. So gusto ko i-share sa inyo ang good vibes na best friend ito best friends ito ni Ma'am Catherine talaga, no, si Sofia Andres at saka si Ma'am Alora Sasam, mga kasumbreros. Sobrang kulit na lang dalawang ito. Alright, so yun lang siya sa ating Kathleen items, no. Sinimot ko lang ngayong araw yung ating mga items. Sana po ay pakinggan niyo po ang ating Word of God na sobrang ganda, no. Ngayon po ay September 30, katapusan na ng September, mga kasumbreros. So sana po ay bukas ay October na, ang bilis ng panahon. Sana po ay pakinggan natin ang Word of God, and blessed evening po, blessed Tuesday evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasumbreros. Ang title po natin, Layon Ka Ba? Proverbs 28 verse 1, the wicked flee when no one pursues, but the righteous are bold as a lion. So napakaganda nito, mga kasumbreros,
Lion ka ba? Tanong ko ulit. Sabihin mo bakit? Bakit? Hindi, joke lang po mga kasombrero. No, pinapatawa ko lang po kayo. So, ang verse na ito ay nagpapatunay at saka nagpapahiwatig, no, ng katotohanan ng power, ng kapangyarihan, ng pamumuhay na tapat, na matuwid mga kasembreros or righteous life. Pansin natin yung lion is itinuturing na king of the jungle, no? Because of its ferociousness, yung kanyang pagiging fierce, no? Yung pagiging astig, yung kanyang lakas, yung kanyang kasi pag lion mga kasembreros ay talagang sasabing king of the jungle kasi nga bihira mo matalo dahil sa lakas at liksi at tindig ng leon mga kasembreros. Kung aura pa lang ng lion ay talagang matatakot ka na mga kasembreros, no? Parang yung agila, no? Na itinuturing na king of all birds mga kasembreros. So parang yung lion tapos yung agila, pag pinasama mo sila talagang matindi. Parang hindi sila matatalo sa laban mga kasembreros. So ganun po siya. So ang Proverbs 28 verse 1, nag-highlight po ito, no, ng how to choose to live with integrity and morality mga kasembreros, na kung saan ay kapag ang tao po ay nabubuhay ayon sa morality, integrity at righteousness mga kasembreros or katarungan at katwiran, sila po ay may confidence ba sa pagharap sa mga hamon ng buhay. So kasi ang Diyos po natin ang magbibigay ng confidence kasi nga kapag tayo po ay righteous ang ating pamuhay. Although in a scripture, no, wala talagang righteous. Pag naghanap ang Panginoon sa mundong ito, wala kahit isang righteous. Pero kapag tayo po namumuhay ng righteous mga kasembreros, ay pleasing po ito sa harapan ng ating Panginoon mga kasembreros. So parang ano lang yun parang kunwari nagbintangan ka na gumawa ka ng ganito, tapos hindi naman pala ikaw yung gumawa, tapos confident ka na humarap sa isang paglilitis or sa isang hukuman na sabihin mong hindi ikaw yun kasi nga malinis ang konsensya mo. Mapaalam mo yung totoo and you have integrity mga kasembreros. You have morality. Kung kaya you are bold, you are confident na humarap sa mga lilitis sa iyo. So parang ganun mga kasembreros. So on the other hand, this righteousness becomes a shield that emboldens you to face challenges head-on and stand firm in your beliefs. So, ito yung sinabi natin mga kasembreros, no? On the other hand, the verse also contrasts this with the behavior of the wicked. So, dalawa kasi ang kinumpara dito mga kasembreros, no? Yung wicked, yung mga masasama, at saka yung taong matuwid or righteous mga kasembreros, na ikinumpara naman sa isang leon na full of confidence. Those who live dishonestly and deceitfully are depicted as constantly looking over their shoulders, fearing retribution even when no one is pursuing them. So, para ka nagkakaroon ka ng hallucination ng kasi di ba pag takot ka, pag may ginawa kang masama, pag yung ginawa ay puro kasamaan lang. So, para ka nag-hallucinate na may naghahabol sa iyo, parang may tao sa likod mo, parang hindi ka makatulog, restless ka, and so on. So, ganun mga kasembreros, no? Yung taong wicked, no? Or mga taong masasama. So, parang nabubuhay sila sa takot. No? So, ganun mga kasembreros na parang maya-maya baka may sumunod sa kanila, baka may sasaksak naman sa kanila, may papatay sa kanila, may maghahabol sa kanila. So, mahirap, no? Yung ganung sitwasyon mga kasembreros na parang parang nabubuhay sa takot. This fear and paranoia, so yun po yung term mga kasembreros, no? Paranoia can be a heavy burden to bear, causing the wicked to be constantly on edge and unable to find true peace. So hindi ka talaga makakatagpo at maka-experience mga kasembreros ng totoong kapayapaan kapag tayo po ay masama mga kasembreros, no? Kasi nga parang lahat ng tao ay galit sa iyo at itinuturing kang masama. So napaka-isip nga dito, no, yung mga taong corrupt, nakakatulog pa kaya sila ng maayos, no? Namumuhay pa kaya sila ng may kapayapaan sa kanilang isipan kasi nga ang taong bayan ay galit na galit sa mga corrupt mga kasembreros, no? At sa corruption. It serves as a warning that a life of wrongdoing
may bring temporary gains but at the cost of eternal turmoil or internal turmoil and perpetual anxiety. So, yung temporary lang kasi, no, kung kunwari nangurap ka, so ang iyo pong ang cost nito ay internal turmoil. Kung sa loob-loob mo, you are not peaceful, hindi ka makahanap at saka makaka-feel ng easiness mga kasambreros or rest, no, or peace or kapayapaan or kapahingahan because nga no, puro kasamaan ang iyang ginawa and perpetual anxiety. So anxious ka parati, no? Parang parati kang nababalisa. Parati kang walang tigil sa panic mga kasambreros. The verse in question contrasts the behavior and inner state of the wicked and with what of the righteous. So righteous versus wicked kasi, no, ang kinukumpara ni Apostol or ni King Solomon dito mga kasambreros. And ang verse nito ay para siyang nagpipinta ng malinaw, vivid picture mga kasambreros at ng fear, ng takot, tapos confidence. So takot para sa mga masasama and then confidence naman sa mga taong matuwid or gumagawa ng integrity at honesty mga kasambreros, providing a moral lesson that transcends time. So ang sasabi nga dito na sa verse natin ay when no one pursues, no, the wicked as fleeing when no one pursues. Ang phrase na ito nagsasuggest ng overwhelming sense of paranoia and guilt that leads to irrational fear. So guilt, no, ito yung sasabi natin pala, guilt, para kang guilty sa sarili mo kung kaya hindi ka mapakali. So ganun siya mga kasambreros, no. You have a paranoia feeling and experience mga kasambreros. The righteous are described as being bold as a lion. So on the other hand, kabaliktaran nito yung mga taong matutuwid, no, na namumuhay kagaya ng isang mabangis na leon mga kasambreros. Here, boldness is paired with righteousness, indicating that moral integrity and ethical living grant us courage and peace of mind. So napakaganda, no? Kasi yung peace of mind, hindi mo talaga mabibili ito mga kasambreros kahit na meron ka pang sangkatutak na kaperahan, no, kagaya ng mga corrupt ng mga officials. Kung ang taong bayan naman ay parating sumisigaw, parating nahirapan. May nakita na akong video kanina mga kasambreros ng mga batang binabaha, no, habang naka-uniform. Ay naku po, ang puso ko na naman ay alam mo yung tawag dito, awang-awa mga kasambreros sa caption. Yung caption niya pa is sana makonsensya, no, sa mga sitwasyong ganito. Tapos yung video ay yung binabaha nga ng mga bata. Tapos naka-uniform mga kasambreros, no, sa mga sitwasyong ganito. Sana makonsensya ang mga corrupt na gobyerno or ang mga corrupt na mga politicians mga kasambreros. So talagang hahabulin ito mga kasambreros, no, kasi maya't maya ang bagyo, no, sunod-sunod pa talaga mga kasambreros. So talagang ang Diyos po natin ay maghuhukom mga kasambreros. And He will be the one to judge mga kasambreros, and He will use people, no, sa ating lawmaking body para panagutin ang dapat managot. So as an application or final thought, don't let fear or others' opinions hold us back mga kasambreros. Stand strong in your principles just like you protect your family and push ahead at work. Let wisdom guide your actions, much like a reliable GPS in a storm. So pagaya ng mga leon mga kasambreros, and yun nga, no, talagang pinaka-guide natin ay yung salita ng Panginoon, because if we are being instructed and we're being guided mga kasambreros ng salita ng Panginoon, wala tayong guilt, no, wala tayong paranoia mga kasambreros, no, hindi tayo takot na humarap at saka yung hamon ng buhay ay haharapin natin with confidence kasi ang Diyos natin ang ating sandigan, kanlungan at proteksyon mga kasambreros. Alright, sumama sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, confidence na nagmumula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga susunod. Paalam po. I love you.